Ang ilang mga salita ay maaaring mag-apoy na parang isang bagyo, lalo na kapag binibigkas ng live sa telebisyon. Iyon mismo ang nangyari kay Vice Ganda sa isang mapaglarong sandali sa ginanap na concert sa Araneta Coliseum kasama ang Asia Songbird na si Miss Regine Velasquez ay gumawa na naman ng bagyang bastos na pagbibiro tungkol kay Christy Fermin na nag-udyok ng isang matalas, hindi malilimutang tugon mula sa entertainment columnist. Sa isang pambihirang pagsabog sa publiko, idiniktara na ang veteranong host-actor na si Vice ay hindi tunay na babae na naglunsad ng isang dialog tungkol sa paggalang, pakakakinanlan at mga hangganan ng komedya sa Philippine showbiz. Binuksan ng detalyadong feature na ito ang palitan ng mga reaksyon sa likod ng mga eksena, damdamin ng publiko at kung ano ang sinasabi ng sandaling ito tungkol sa mga pagbabago sa henerasyon sa industriya. At kung maalala rin noon, nagsimula ang pambubuska ni Vice Ganda kay Christy Fermin kung saan naging mitsa ng kanilang pag-aaway hanggang sa kasalukuyan sa nangyaring segment ng It's Showtime noon na Michos Michos. Tinanong ang isang contestant noon na nagngangalang ding Christy kung paano nila ginugugol ang kanilang oras bukod sa paggawa ng mga kasinungalingan. Isang biro na pinaniniwalaan ng marami ay isang build shot para kay Christy Fermin mismo. Bagamat hindi direktang pinangalanan, ang layunin at paghatid ay nag-trigger ng agarang tugon. Sumagot si Christy Fermin sa pamamagitan ng isang full minute segment sa kanyang show na Christopher Minute. Matindi ang kanyang payag. Vice Ganda, hindi ka totoong babae. Lalaki kang nagpapanggap na babae. Sa tingin mo, ikaw ang araw na ang lahat ay umiikot sa iyo? Pero tandaan, isa ka lang planeta. Kung napakasama ng kasinungalingan, bakit nila ako sinusuportahan at sinuspende ang palabas? Ipinaglalaban ng mga tao ang katotohanan. Ayusin niyo muna ng partner mo na si Aeon ang problema niyong magdalawa sa relasyon niyo. Akala mo hindi alam ng publiko na nagkakaproblema kayo sa relasyon niyo. Ang kanyang minsay ay puno ng mga damdamin, galit, nasugatan ng pagmamataas at isang pakiramdam ng hamon laban sa hinding direktang kutyain kung saan patuloy din ang backlash ni Vice sa kanya nang nilabas noon ang kabogable star ng video tungkol kay Christy Fermin na sinabi nitong isa siyang demonyo na salot sa lipunan. Nasundan pa ito sa kamakailan lamang na concert niya sa Araneta Coliseum kung saan lalong pinahiya ang pangalan ni Christy Fermin sa madla kasama ang kanyang kasamahan sa kanyang vlog na sina Romel Chica at Wendell Alvarez. Sa Reddit at Twitter, ang mga netizens ay tumugon sa pamamagitan ng kanilang mga reaksyon at gumawa pa ng mga nakakatawang memes tungkol sa dalawa. Ginawa siya na isang user na Roste Bermin, ang isa pang nagkwento na parang Chad Meme na sumisimbolo sa isang agresibong pag-aaway sa kultura ng social media at entertainment. Nahati ang mga kasamahan at tagaloob. Itinuturing ng ilan na luma na at nakakasakit ang sagot ni Christy Fermin, lalo na kung isasalang-alang ang pampublikong pagkakilalan ni Vice Ganda. Sabi ng iba, ipinapakita lang nito kung gaano kasensitive ang showbiz dynamics kapag masyadong malapit sa bahay ang katatawanan. Ang palitan na ito ay hindi lamang komedi na halimbawa sa mata ng publiko, bagos ito ay nagsiwalat ng mga tunay na tensyon. Kinakatawan ni Vice Ganda ang isang modernong estilo ng pagpapatawa na nagtutulak sa hangganan o sumasailalim sa mga nakakabatang audience. Ang reaksyon naman ni Christy Fermin sa kabilang banda ay sumasailalim sa isang mas tradisyonal, marahil ay konserbatibong paninindigan. Christy's accusation of hypocrisy, if lies are evil, why did they sided with me? Touches on deeper questions about influence and censorship in entertainment, where hosts and networks view who dictates acceptable discourse. Ang pag-aaway na ito ay isang kislap, ngunit saan ito maaring humantong? Sasagot ba si Vice sa publiko o aatras sa nasusukat na katahimikan? Hihingi ba ng tawad si Christy Fermin o panindigan niya ang kanyang managing naibulgar sa pribadong buhay ni Vice Ganda at Aeon Perez? At ano ang sinasabi ng sagupaan tungkol sa kung paano natin tinatanggap o tinatanggihan ang katatawanan at pagpuna na nakabatay sa pagkakakinanlan sa media ngayon? Nang tumulak si Christy Fermin laban sa walang kwentang biro ni Vice Ganda, ito ay hindi lamang isang comedy show sa entertainment world at sa social media. Ito ay isang nagpapakitang plus point sa isang umuusbong na dinamikong kultura. Ang palitan ay nagsalita ng mga bulyong tungkol sa generational conflict, identity politics, at kung paano pinamamahalaan ng Philippine showbiz ang manipis na linya sa pagitan ng satiri at insulto. Sa huli, ito ay hindi lamang pagbibiro. Ito ay isang sandali ng pagtutuos sa paggalang, presensya at kapangyarihan ng mga salita sa pinakamalaking yugto ng ating bansa.